Okay, so ulit po, magandang araw, magandang gabi sa lahat. Muli po may mag-uusap po ngayon, dalawang panig po, Baptist and Roman Catholic. Sa Baptist po, si Brother Dino Diaz, at sa Roman Catholic naman po ay si Brother Denmar Santiago. At dito po yung kanilang magiging recorded debate dahil na may inconvenience sila po sa signal doon sa StreamYard. So may nilipat po natin dito sa recording at mapapanood po natin ito ng buo, and we will just give copies sa both debaters po at ipopost naman din po namin sa page at saka YouTube channel po ng ating Original Baptist Faith Defenders Facebook page. So walang pagtatagal po, bibigyan po natin ng 10 minutes si Brother Dino Diaz para sa kanyang presentation. Sa paksa po na ang mga Roman Catholics po ba ay sumasamba sa larawan, and first speaker po siya dito, and si Brother Denmar naman po ay second speaker negative. So, Brother Dino, present your case Okay. at the count of 10 minutes. Okay, so ulitin magandang gabi po mga kaibigan at kapatid, no? Ay napakaganda pag-uusap ngayon at isa pong professional kausap natin si Brother Denmar. At isa din po itong dagdag experience din po sa akin, no, na makausap namin dito sa page. Ayun po. No, unang-una po, papatunayan ko na ang Katoliko ay may aral. Kidugma yan o hindi dogma, basta may aral ang RCC na pagsamba sa larawan. No? Ako pong affirmative dito at papamalian po ito ni Brother Denmar. Dito po sa Exodo po mga kapatid, sa Exodo chapter 20, verse 4 to 5, magandang balita, Biblia, ano po? Ang sabi po dito, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin sapagkat ako si Yahweh, na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at na salinlahi. Ayon pong ating nabasa, no? Kahit anumang imahen po, huwag sambahin, huwag gagawa para sambahin. So napatunayan po natin at dagdagan din po natin dito sa 1 Corinthians chapter 10, 1 Corinthians mga kapatid, no? Tingnan po ninyo diyan sa bagong tipan po, no? 1 Corinthians chapter 10 verse 14. Ganito po ang ating mababasa, sabi po dito ni Pablo, kaya nga mga minamahal, iwasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. No? Pati po sa bagong tipan ay nagtuturo na iwasan yung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Tanong, yun bang larawan? Yun ba Diyos-Diyusan? Kung ating titingnan po sa Greek, ito ay eidolon, at isa nakadefine din po itong Diyos-Diyusan sa image at saka worship o worshiping. Ano po? Ngayon, baka tatanungin tayo ni Brother Denmar mamaya, yung ayon sa Exodo, saan ba ibinigay yan? Sa Kristiyano o ba yan? O nasa Hodyo? No? So may sagot tayo dyan. Ayon po dito sa beginningcatholic.com, sa Catholic din po itong website mga kapatid. Sabi po dito, the Catholic Ten Commandments are summary of the condition of life freed from slavery of sin, Catechism 2057. Ano po? They must be understood in relation to the law of love of God, and love of neighbor. Summarize all of Catholic morality. The law of love is also first principle in source of the moral law. It contains all, ano daw? The law and the prophets. So, sa mga tuwid, ang Old Testament, included po sa katuruan po ng RCC na Ten Commandments. Involved din po dito yung pagbabawal sa pagsamba, no, sa larawan ayon po dito. Tanong, yun bang mga Katolik ay nag-violate po ba sa katuruan po ng Panginoon o ng Diyos? Dito po mga kapatid, tandaan po natin, ako po yung affirmative, papatunayan ko, ng RCC ay sumasamba sa larawan o imahe po, no, mga kapatid. Siguro mag-share screen ako, no? Pwede ba itigil muna yung oras ko para ano? Okay. You have 6 Wait lang minutes. ha. Sige po. Thank you. Stop time na. Okay. Share your screen. Okay. Share your screen. Okay. Okay. Dito na lang. Okay. Nakikita ba yung screen ko? Yep. Kikita. Okay. Dito po mga kapatid sa Entra Señora de Salvacion, ito po yung makikita nating ating cover, no? Cover niya. No, nakikita ba Brother James? Yes, tuloy. Okay. Yung pag next niya nakikita din? Yes, tuloy lang. Sige lang. Okay, ayan si Nobina
sa Intra Senyora de Salvacion ginsulat ni Mariano Perfecto, no? Tandaan po natin, kay dogma yan o kay hindi dogma, basta aral Katoliko, napatunayan po natin. Ano bang nasulat doon sa page 3 no, sa Intra Senyora? Bilisan natin dahil konting oras. Sabi po dito sa orasyon partikular, sining adlaw nga mo lamang ang pagailisan sa iban nga adlaw. Matinabangon nga tuod nga Birhen Maria Nuestra de Salvacion, madamo ka nagkasari-sari nga tuod nga lugar ang ginsimbahan sa imo Santos nga larawan. O nabasa ba natin na sila'y sumasamba sa Santos nga larawan? Yes po, nabasa po natin. Sunod, sa nobina kay San Antonio de Padua, no? Dito po mga kapatid, no? Ito po, San Antonio de Padua, no? Sa page 26 at 27. Ayan po. Nakita po natin ang sa page, no? At ito po sa 26 at 27. Saksi sini nga tanan nga dili maisip, no? Ang iya ginpanabangan labi na taga Padua, ang amo nga labing pinalangga sang santo busa ini nga syudad sa Padua, lumabaw man sa iban nga syudad sa bug-os nga kalibutan sa pagtahod sa pagdebosyon kag pagsimba kay San Antonio de Padua. Ayan po yung napatunayan po natin mga kapatid. Tanong, dito ba sa Antonio de Padua, page 24, ano yung sinamba nila ayon po sa dito sa nobinang ito? Dito po mga kapatid, nasa page 24 kung nakita nyo sa screen, diri sini nga pagkilala niya sa pagkahimtang sang Diyos. Sabi po ng narrator dito, si Padua ay may nakilalang Diyos. Gumikan sa pagsimba kag pagdayaw niya, no? Sa dako nga daw subong ang nakita gid sang iya mga mata sa luwas, kag tinguha nga pagkilalahon. Ayan sabi dito, nang si Padua daw ay nakilala niya ang Diyos, no, sa mata nga maluluwas. Thank you. Then kag tinguha nga kilalahon, pagsimba kag pagtahuron man siya. Ito man siya sang iban nga mga tawo, ginbuot sang Diyos nga maglabas ang iya dila, kag wala madunotubtob karon. Gintugot man sang iya nga balos, sang iya mataas nga pagkilala, sang pagkahimtang sang Diyos sa pagkilala sa mga tawo sang ila pagkahimtang, kag sang ila mga kinanglan Bro, na time lang. Pause lang, makadamo. bro. Ayan. Pause lang. Nawala sa Denmark. Hindi niya marinig. Pause lang I have 4 minutes. Chat mo siya bro, pasok ko. Tuloy mo yun doon mamaya. Ay dapat hindi ako tol, presentation ko yan eh. Kaso bro, hindi niya marinig bro. Stop time ka naman. Ayan, continue na sa tanong siguro, nakalimutan ko na yan. Hintay natin para patas. Tuloy bro. Tuloy na. Bro Dinmar, siguro wag ka nang lalabas bro. Nakakalimutan ko yung presentasyon eh. Tuloy mo na bro. Oo. Okay. So continue, saan na ba ako? Hindi ko na naalala. Yung kay San Antonio de Padua. Okay. Okay, dito po, no, continue tayo dito kay Ramon Nonato. Napatunayan natin dito kay tawag dito kay Padua na sinasamba po yung larawan sa kalagayang Diyos po, no? Dito kay Ramon Nonato naman, mga kapatid, kaibigan, ito po yung ang kanyang tawag dito cover. Ano po? Ito yung front page. Nakita din po natin San Ramon Nonato, no? Nobina sa kay San Ramon Nonato, Milagros Perfecto Sanchez. Yan po, may address din po at lahat ng binilihan po dito, same din po yung address, no? At ito ba ay nasusulat din po ba dito na sambahin? Basa sa page ano ba itong page kay Ramon Nonato? Page 1, no? Dito sa page 1 ay sabi po dito sa orasyon kay San Ramon, no? O may mayaon kag maluluyon nga Santo Senior San Ramon Nonato, o hiligog maon sang imo nga debutos, bisan ako labing kubos sa imong mga debutos, yari ako nagatubang kag nagasimba man sa imo. Ayan. Kag nagaampo ako sa dako nga pagpaubos,
nga padangaton mo ang kinahanglan ko magbubuhat sing maayo sining imo nobina kay labi nga dangaton mo ang grasya sa kakulangan sang kalag ko agud hiyasan kag himpitan siya nila tugutan mo o santos nga mayom ang mga pangabay kusining pagnobina tungod sang kaluoy nga gintugot sang Dios sa imo. Ayan po nabasa po natin na sinasamba po si Ramon Nonato. Ayan po nabasa po natin mga kaibigan at kapatid. Sunod, si Vicente Ferrer. Tingnan po natin dito sa page 6. Dito sa page 6. Ito po yung nobina kay San Vicente Ferrer. Front page, no? Amo kag ang eximo kag Elma is the Father Jose asike Arsobispo sa Manila nagtugot sing kawaluan kaadlaw may permission, no? Pinayagan. So ibig sabihin ito talaga endolohin ito kawaluan kaadlaw nga idolehensya sa tagsa kaadlaw sini nga nobina sa mga nagatuman sang katungdanan sa pagpamtang sini nga nobina ni San Vicente Ferrer pala mga kapatid katungdanan obligation. So, ang doctrine ba that is obligation? Pinapatupad ba yan? Yes, pinapatupad po yan. Ito sa page 6, no? Ano bang mababasa dito kay Ferrer sa page 6 ganito page 6 to 7 sa Galacia may isa ka bata nga dugay na nagampo kay San Vicente kag nagsabat si San Vicente sing mapaobyado nga amo ang banwa mo kag sugiran mo ang mamamawi nga sinugot ta ikaw naglakat ang tawo kag nagluhod sa atubangan sang mamamawi sa obyado nga amo ang isa kalarawan sang aton Ginoo. Ayon yung pagluhod po doon at pagpuri ayon din po dito no sa nobina kay sa Entra Senyora de Salvacion po mga kapatid. Yan din po no yaong pagsamba no pagsamba po mga kapatid sa idol no o pagsamba po sa larawan. Meron din po tayong referensya. So may napatunayan po tayo kapatid, napakatibay po itong ebidensya na ang RCC po ay sumasamba sa larawan, no? Sasagutin din naman natin yung mga tanong niya mamaya kung ito ba ay doktrina, ito ba ay permissible po, no? Permissionable po ito? Yes po, may permission po ito mula sa mataas. Time na. Okay, dyan natatapos ang first presentation ni Brother Dino Diaz ng Baptist sa paksa na patutunayan ng Roman Catholic isang masamba sa larawan. At dito po ay sa negative side na tayo kay Brother Denmar Santiago sa kanyang pagkukross-examine sa mga nalatag ni Brother Dino Diaz. Brother Denmar, are you ready for 10 minutes? Okay, ready. Okay, good evening, Brother Dino. Unang tanong, okay, yung mga prayers, gaya ng tanong ko sa iyo kanina, yung mga prayers ba na yan, ayon sa pagkakaalam mo, at sa nakasulat dyan sa libro, ayon sa mababasa sa nakasulat sa libro, meron ba nakalagay dyan na yan ay dogmatic o yan ay doctrinal? Meron o wala? Meron o wala? Meron po. Pag sinabi pong doctrinal, obligatory. Brother Denmar, na to pa rin. Dito po kanina sa pinakita ko sa nobina, kay San Vicente Ferrer, sa front page po sa page 1, no, sabi po dito, sini nga nobina sa mga nagatuman sang mga katungdanan. That is obligatory. Time. So, dapat sundin. Okay. Time. Next question. Okay, next question. Kung ang panalangin na yan ay doctrinal o dogmatic, nakasisigurado ka ba na lahat ng Katoliko nagdadasal niya? Yes or no? Yes po. Aminado po yung mga apologista po ng mga RCC tulad po ni itong na-ordain po si Noel Perfecto. Inamin niya po ito. Lahat pong RCC dito po sa amin ay tinuturo po ito sa catechism ng mga bata na dapat ito yung sundin. Nagbibigay sila ng nobina kung ano yung ginagawa ng magulang, yun din po ang gawin nila. Next question. Okay, next question. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ko dinadasal yan nobina kay San
kay Saint Vincent Ferrer. Yan ba ay tinatanggap mong sagot na hindi ko pinipray yan? Tinatanggap mo ba yon? Hindi ko tinatanggap yung sayo. Bakit po, Brother Denmar? Kasi madali lang po natin sabihin, ako, hindi ko rin kilalanin na tao si Jesus. So parang ganun ba, madali lang natin sasabihin yan. But deep inside, pag-aral talaga, ang sabi nga po dito sa nobina kay San Vicente Ferrer, obligatory na dapat to pa rin. Next question. Okay, next question. Okay, iwan kita dyan. Okay, diyan ho sa Exodo 24. Okay. At saka 5, di ba? Tama yon? 4 at 5, di ba? Tama? Tama po. Tama po yan. Okay. Sa talatang 5, ano po ang nakalagay diyan? Ang nakalagay po ba diyan sa image ay Pesel or Tisyabe? Sa Pesel. Hebrew. Nakalagay po dyan ay Pesel, na included din po dyan yung image. At nakalagay din po yan, any graven image. So ibig sabihin, kahit anong larawan, banal yan para sa inyo. Hindi banal yan, pagsambahin po ninyo, lalabas po yan na Diyos-Diyosan edulon sa Greek, at yun ay nababasa din sa link ng RCC. Okay. Diyos-Diyosan. Okay. Yung larawan ng Nazareno, kaninong larawan yon? Hindi po yun larawan ng Diyos, larawan po ng uling itim. Okay po. Hindi po siya larawan ng Diyos. Objection, time's up. Objection, ang tanong ko, moderator, kaninong larawan yung poong Nazareno? Kanino pangalanan niya? Okay, Bro Dino, counter-objection, tika muna. May counter-objection ka ba doon sa kanyang tanong? Pangalanan mo daw o kaninong larawan? Do you have counter-objection before you proceed to answer? Ito po, ito yung aking counter-objection. Pangalanan ko ang Nazareno. Pwede ko po pangalanan ng Eita, si Ramon Eita. Bakit po? Kasi maitim. Dito sa amin kasi si Ramon Eita siya maitim. So yung larawan po ni Ramon, ni Nazareno, sabi Bro Denmar, wala pong may maitim, na Diyos. At wala pong may nakalagay sa Biblia, maitim ang Kristo. Kaya hindi po ako agree na Diyos yan. Okay, next question na. Okay, next question. Ikaw na rin na nagsabi, iyan ay tinuturing ng mga Katoliko na itim na poong Nazareno o Jesus Nazareno. Jesus o Kristo, sabi mo nga. Ngayon, ang tanong ko, si Jesus o si Kristo bilang Pesel, na ang ibig sabihin ay Diyos-Diyosan, tinatanggap mo ba na si Kristo Diyos-Diyosan? Yes or no? Yes, yung Pesel na sabi mo, Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan yung Pesel na si Kristo ng sinasamba ng RCC. Na sinabi mo, yes, tinatanggap ko na Diyos-Diyosan yon. Pero yung Kristo at Jesus pong sa Biblia, na tinuturo po ng Biblia, Diyos na nagkatawang tao, totoo po yon. Pero yung sa RCC, kaya nga po may mababasa ako, Brother Denmar, na yung sa RCC po, hindi talaga Diyos yung sinasamba doon, kundi sugat. Time. Next question. Time. Okay, next. Time na daw. No. Next question, bro. 5 minutes. Okay, next question. Okay. Uulitin ko yung tanong, iti-twist ko lang ng konti. Okay, stay ka dito, wala muna tayo sa Bible. Yung pong Jesus Nazareno, no? Kasi wala naman ako binabanggit na Bible pa. Yung Jesus Nazareno, ilarawan ni Jesus o Kristo. Tinatanong kita, si Kristo ba ay Diyos-Diyosan? Oo o hindi? Oo, hindi. Yes, Diyos-Diyosan po ng RCC. Kasi nga, hindi naman Jesus ng Bible, sabi mo, yung ating pinag-uusapan. Kundi Jesus po ng RCC. Yes po, Diyos-Diyosan po yan, Brother Denmar. Sapagkat hindi yan tunay na Jesus, maitim po yung Nazareno. At yung Jesus po dito, hindi sinabi na itim. At yung Jesus po dito ay nagtuturo. At yung Jesus po ninyo ay hindi nagtuturo. Yung Jesus po dito, provider. Yung Jesus ninyo, kayo yung nagpo-provide. Next question. Time. Next question. Okay, next question. Okay, next question. Diyan ba sa Exodo 20 at 4, kanino isinulat ni Moses ang aklat ng Exodo? Kanino? Pangalanan mo? Kanino daw? Okay po,
Sa mga Hudyo po yan, Brother Denmar. Subalit, sa aral ng Katoliko, dito nga sa binasa ko kaninang website, included po lahat ng kautusan at mga propeta. At quoted din po yung Exodo ayon sa Katoliko at Catechism. At aminado din si Brother Noel Perfecto, Orden Apologista po ng Katoliko. Time. Na aral Question. niya yan. Oh. Okay, 3 minutes. next question. Kung yan ay para sa Hudyo, bakit isinulat ni Moses ang aklat ng Exodo para sa mga Hudyo? Ito, isinulat ni Moises yan para maging guidelines sa mga Hudyo, ngunit meron din pong kautusan at quoted din po ng RCC na akala nila'y Hudyo din sila, kaya mababasa po dito sa beginningcatholic.com, Essential Freedom Catholic 10 Commandments, Catechism 2057, kaya quoted din yan, brother. All the law and the prophets, ganon din po yung kay Moses po ditong mababasa. Oo, kayo po quoted nyo po yan. Time, Next time. question. Next question. Okay, next question. No, kanina nagbabanggit ka ng Catechism. Kanina pa actually nadidinig ko, gusto ko lang i-follow up. Sa Catechism of the Catholic Church, no, mababasa ba natin na ang Katoliko sumasamba sa rebulto letra por letra? Meron, wala? Meron wala? Meron po. Meron po ako Catechism sa number 2132, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which is proscribes idols. So yung sabi po daw po dito mga kapatid, no, indeed the honor endeared to an image passes to its prototype. So ibig sabihin po dito, no, para ba Brother Dinmar na tinatago niya, kunwari daw Diyos lamang ang sinasamba, ngunit yung bunga pala nito dito sa nobina, sinasamba nyo talagang larawan at inuunor si Padua. Next question. Okay, next question. Ulitin ko yung tanong, mukhang hindi malinaw sa iyo, kaibigan. Diyan sa CCC paragraph number 2132, may mababasa ka ba na sinasabi ng katisismo na inuutusan ang mga Katoliko na sumamba ng rebulto? Yes or no? Yes po. No, tulad ng aking sinasabi po dito sa paragraph 2132, Brother Denmar, ang sinasabi po dito ay to God alone, no? Not the adoration due to God alone. Tingnan po natin yung respect, veneration po ng RCC. Naka-refer po ito, no, dito sa katuruan ng nobina sapagkat ito ay doctrine na sumasamba kayo kay Intrasenyora de Salvacion at sumasamba din kayo kay Antonio de Padua. Kaya hindi po pwede magkontrahan ito Time. sapagkat ang Katoliko Next ay question. universal. Universal Next din ang question. aral. 1 minute. 1 minute left. Question. Okay, next question. So, tinatanggap mo na wala kang mababasa dyan, letra por letra, na inutusan ng Katoliko na you worship idols or images. Wala kang nabasang ganon, di ba? Tinatanggap mo ba wala kang nabasang ganon? Yes or no? May nabasa nga po ako. Kaya nga, Brother Dinmar, yung binasa ko, letra. Hindi ka makakabasa kung wala kang letra. Tulad po ng aking sinabi, no? Respectful veneration, not the adoration due to God alone. Yung sinasabi po ninyo dyan, deep inside po, tinatago po ito. No, may meaning kasi ito pag sinabing veneration Veneration, naka-refer po yan sa worshiping at saka respect. Tandaan po natin yan. Kaya nga po, isinulat po dito sa nobina kay San Antonio Time. Padua. Last question. Last question. Okay, last question. Okay. Ngayon, ano ang pagkakaiba ng veneration at adoration? Alam mo ba pagkakaiba ng dalawang yan? Opo, ang pagkakaiba po dyan, ang isa po ay galang, ang isa po ay worship. Kaya nga po dito sa nobina kay Antonio de Padua, bukod po yung galang, bukod po yung worship, kailangan din po sambahin sa kalagayang Diyos at igalang din po sa kalagayang Diyos. Kaya po malinaw po talagang aral ng RCC, sumasamba sa larawan, Brother Dinmar. At napatunayan ko yan sa paksa. God bless sa iyo. Time. Okay. At yun natatapos ang iyong first course examination. At sa oras dito ay bibigyan natin ng unang tindig si Brother Denmar, 10 minutes para sa kanyang pagtatanong. Okay. Bro? Okay. Shalom. Magandang gabi sa inyo lahat, At ito ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, Ordinaryong Depensor Katoliko. At yun nga,
bilang negatibo ay pabubulaanan natin yung pahayag ng ating kaibigan, akusasyon laban sa doktrina ng ating simbahan. Naunang-una po sa lahat, babasahin ko ang isang ito ho ay referensyang Katoliko, no? Ito ho magpapatibay sa atin at ito ang magiging pundasyon natin. According dito sa New Baltimore Catechism number 3, page 132. Ang sabi po ng doktrina ng Katoliko ay ganito: we are not praying to the crucifix or to the images or to the relics of the saints. New Baltimore Catechism number 3, page 132. So, therefore, mga kapatid, established na agad-agad, no? Mukhang binura agad ng New Baltimore Catechism number 3, page 132, yung mga novena o yung mga pag-akusasyon niya na paglalagay daw umano namin ng pagsamba kay San Antonio de Padua at sa Mahal na Birhen. Ano? Susunod, hindi una iintindihan ng ating kaibigan ang konteksto ng Exodo, no? Yung Exodo 20, 4 at 5. No? According ho kay Gleason Archer na sa kanyang aklat na New International Encyclopedia of Bible Difficulties, dito po sa 115, page 115, ang sabi diyan, the second commandment, Exodus chapter 20 verse 4 to 5, deal with sin of idolatry and concerns itself therefore the fashioning of the carved images and other representations of any likeness, for the purposes of worshiping them. So nominous powers of deities. Deities naman pala. Ano yung mga deities na yan? Eto ilagay natin sa konteksto. Ano ba talaga ang ipinagbabawal ng Biblia diyan sa Exodo? Dito sa pagpapaliwanag ni Moses. Deuteronomio 4:23 at 24. Sabi niya, mag-ingat kayo, huwag na ninyong kalilimutan ng kasunduan ninyo ni Yahweh. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, gaya ng ipinagbawal namin sa inyo. Kaya naman pala ang ipinagbawal, yung gumawa ng larawan upang sambahin. Samantalang ang mga Katoliko, hindi sumasamba sa imahen o larawan. Bakit? Yung binasa niyang Catechism 2132 kanina, ang sabi diyan, the honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Itutuloy natin kasi pinutol niya Ang sabi diyan, a religious worship is not directed to images or considered as small things but under distinctive aspect as images leading us unto God incarnate. The movement towards the image does not terminate in an image but tends toward the whose image it is. Hindi sinasamba yung imahe. Halimbawa, yumukod ako sa poong Jesus Nazareno, hindi nagtatapos yung paggalang ko doon sa imahe. Ang sabi dito, that leads to the God incarnate. Kaya nga sabi diyan, di ba? Whoever venerates an image, venerates the person portrayed in it. Parang ganito. Yung wallet ko, kapag meron akong picture ng girlfriend ko, pagka hinalikan ko yan, hindi yung picture ang inahalikan ko. Ang inahalikan ko diyan, yung girlfriend ko talaga. Yan ang nasa isip ko. No? So, maliwanag yan. Yan yung ating paglilinaw. No? Next natin. Ngayon, apuntahan natin yung Hebrew na nabanggit ko kanina. Yung Hebrew, sabi dito, sa Exodo 24, ang talatang ito, no, yan ay kumukonto sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa wikang Hebreo ay pesel. Okay, babasahin natin ang Hebrew. Sabi diyan, lo asa pesel. Ayan, no? So, nabasa natin in Greek. Exodus chapter 20 verse 4, no? So, ano ang sabi ng isang Bible scholar patungkol sa mga Diyos-Diyosan? Ang sabi dito,
ni Norman L. Geisler sa kanyang The Big Book of Bible Difficulties, Clear and Concise Answers from Genesis to Revelation, page 94. Sabi dito, finally, the prohibition in Exodus chapter 20 verse 4 is not against religious art, which includes things in heaven, angels, and on earth, humans or animals. Rather, it was against using any image as an idol. Furthermore, sabi niya dito, not all images are idols. Religious art contains images but it is not thereby idolatrous. Oh, protestante na yan. Nagsabi niya, protestante na. Oh, hindi na katoliko. Not all images are idols. Ano ba yung idols? Ang sabi dito sa magandang balita, Biblia, basa tayo, unang Korinto, sabi ni San Pablo Apostol, na aking patron. Sabi dito ni San Pablo Apostol, unang Korinto 8:4, sa magandang balita Biblia. Okay. Sabi niya dito, no? Basahin natin. Kaya, wait lang. Hindi, maling talata. Kaya, tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, alam natin ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. Ang Diyos-Diyosan pala ay larawan ng mga bagay na di totoo. Bakit? Si Jesus at Maria, si Jose, hindi ba mga bagay na totoo yan? Nag-exist yan. Totoo nag-exist yan. Si Jesus, Maria at si Jose at yung iba pang mga santos. So, ano-ano yung mga Diyos-Diyosan na binabanggit yan? Bibigyan kita ng ilan. Okay. Bibigyan kita ng ilan. Mabait ako eh. Okay? Bibigyan kita ng ilan sa mga halimbawa ng mga Diyos-Diyosan na yan. Jesus at saka si Hermes. Yan ba? Nag-exist yan? Hindi. Si Artemis. Hindi rin. Lahat yan nasa Bible. Yung mga Diyos-Diyosan ng mga Griego. Hindi yan totoo. Si Baal. Totoo ba si Baal? Hindi nag-exist si Baal. Yung guya na ginawa ng mga Israelita, ayun nga ang dahilan kung bakit ipinagbawal ni Moses yung pagsamba sa rebulto. Kasi nga, ayun ang konteksto na Exodo 24. Hindi patungkol sa Katoliko. Okay? Sabi dito ng protestanteng scholar na si Bruce K. Walke, dito sa kanyang aklat na An Old Testament Theology, an Exegetical, Canonical, and Thematic Approach, Zondervan Academic 2007, page 417. Sabi niya, in practice, the second commandment is not against art. I would support the making of icons. Many make use of icons in their worship, and it serves as wonderful expression of faith and art. Ano pa sabi niya? Basahin natin. Tuloy. Kasi baka sabihin niya, pinuputol ko. No, however, in the first commandment, the prohibition described as relation of Yahweh to Israel by categorically eliminating other gods as far as Israel is concerned. The use of singular lo yeh leka emphasizes the restricted nature of the reference. Tutuloy pa natin para kontento. Okay, tutuloy pa natin ang basa. Sabi niyan, the Jews had no monotheism until after the Babylons drove them out of their country. Until then, not only the masses, but the leaders, the priests, the writers, maybe even the prophets, all still had the gods. They were polytheists. Ayan mga Israelita, polytheists. Kaya pinagbabawal ni Moses yung maraming Diyos. Kasi ang konteksto naman pala, dahil maraming Diyos ang mga Israelita. Hindi mga Katoliko. Bakit? Ang Katoliko, pag binasa nyo yung aming katisismo, ang Katoliko naniniwala sa iisang Diyos lamang. Ito ay ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, wala po napatunayan yung ating kapatid na ang Katoliko sumasamba sa rebulto. Bakit? Ang mga panalangin, mga nobina ay hindi po doktrinal. Dahil hindi po lahat ng panalangin time. sa mga santo. Alright, thank you po. Brother Denmar, sa iyong time for first presentation.
At ngayon ay dadako tayo sa unang pagtatanong din ni Brother Dino sa nilatig po ninyo. Brother Dino, 10 minutes para sa iyong pagtatanong. Okay, una kong tanong, Brother Dinmar, in-quote mo itong, ano ba ito? 1 Corinthians chapter 8, no? 4, yan ata yun. So, hayaan 8:4. natin yun. Okay, 8:4. Sabi mo dito, kung hindi nag-exist, ay hindi totoo. Yung larawang hindi nag-exist ay hindi yan totoo. Ito ang aking tanong. Yung itim na larawan ni Nazareno, letra por letra ha, yung itim na larawan, nag-exist ba ito sa Biblia? Meron bang mababasa letra por letra na itim na larawan sa Biblia? Yes or no? Wala tayong mababasang itim na larawan. Dahil iyan ay galing yan sa tradisyon. Kaya nga, si Apostol San Pablo nagtuturo din ng tradisyon, no? So, iyan ay bahagi ng kasaysayan. Hindi husay yan sa Biblia. Next question. Okay, sabi mo kanina, pag hindi siya mag-exist ay hindi totoo, at sabi mo wala yan sa Biblia, no? Sa makatuwid, di totoo. So itong susunod kong tanong, sabi mo, wala kayong katuruan sa mga Katoliko na sumasamba sa larawan. Itong aking tanong, ayon sa nobina ng Katoliko, meron ba akong mababasa, no, dito sa page 1 na sinamba ninyo si Ramon Nonato, letra por letra? Meron? Yes or no? Wala, dahil hindi kami sumasamba sa kahit sino, kundi sa Trinidad lamang kami sumasamba. According yan sa aming katisismo. Okay, sabi mo wala, paano kung mababasa ko, Brother Dinmar, dito sa page 1 sa nobina kay San Ramon Nonato na siya inyong sinasamba, aaminin mo, talo ka na sa debating ito? Yes or no? Hindi ko aaminin dahil iyan ay sarili mong interpretasyon doon sa binasa mo. Dahil uulitin ko, according sa aming katisismo, never kaming sumamba sa kahit anong larawan. Unless mabasa mo, letra por letra, aaminin ko sa katisismo namin, kapag nabasa mo doon, aaminin ko sa iyo, matatalo ako. Pero hindi mo mababasa sa katisismo. Hindi. Next question. Ito, yon bang aral ng Katoliko, no? Nasa katisismo lamang ba? Yes or no? Yes, ang opisyal na pagpapaliwanag sa aming doktrina ay nasa katisismo. Yun ho ay ang inilabas na Definitive Edition Catechism of the Catholic Church, Edition Pontifica, no? Ito ay published ng World and Life Publication or ng CBCP Manila, no? So yun lamang ang aming kinikilalang opisyal na katisismo ng simbahan. Next question. Okay. So sa makatuwid, meron kayong official at hindi official na aral? Yes or no? Again, meron kaming mga theological... Yes, Objection? Time's up. Okay. Objection? Sabi niya kasi, meron silang official na aral. Grantedly, meron silang official at saka unofficial. Sa makatuwid, Brother Dinmar, tanggap mo na ngayon na meron kayong official at unofficial doctrine, yes or no? Yes or no daw po? Yes, meron kaming unofficial, katulad ng limbo. The limbo is actually a theological opinion of Pope Benedict XVI. No? Pag sinabi natin yung theological opinion, the Pope is not infallible or not in his office of extra cathedra. No? Ex cathedra. Okay? Next question. Okay, next question. Dahil sabi mo kanina, catechism lamang, no? Sinagot mo ako, lamang, sabi ko sa Katoliko ba, catechismo lamang ang batayan ng inyong doctrine? Sabi mo ay yes. Alin yung tamang sagot mo, no? Kasi at sabi mo sa ikalawa, may doctrine pa kayong unofficial tulad ng limbo na wala sa katekismo, official yung ano. So sa makatuwid, doon tayo dadako sa doctrine. Sa makatuwid, may doctrine kayo, no, na hindi official at tulad ng limbo, aral ng theologian po ninyo. Sa makatuwid, yung mga theologian po ninyo ay may aral at yun ay unofficial doctrine, yes or no?
Yes, unofficial doctrine ng mga theologians because they are not the magisterium. Ang binigyan lang ng kapangyarihan mag-interpret ng ah, ng doktrina Katoliko ay ang Santo Papa at ang katisismo namin ho, kung hindi nyo napag-alaman, ito ay galing sa CDF o Congregation of the Doctrine of Faith doon sa Vatican. So, kung hindi po galing yan sa Vatican at wala kayong mabasa diyan, hindi yan totoo, hindi yan official na aral. Time. Next question. Okay, okay. Sa makatuwid, itong provisor ng obispo na si Don Anselmo na isang Katoliko dito sa Iloilo, pinakamataas na obispo po dito sa Iloilo, sa makatuwid, ito ba'y nagtuturo ng kasinungalingan sapagkat sinabi niya dito, sambahin, no? Si Antonio de Padua sa kalagayang Diyos. Sa makatuwid, ito'y manliligaw ng kapwa-tao dito sa buong Iloilo, yes or no? Yes or no? No, tama yung sinabi ng obispo diyan na tama yung inaprobahan niyang nobina. Ang pagkakamali lang diyan ay yung pag-unawa mo dahil kaming mga Katoliko ay may mga level kami ng tinatawag na worship. No, Latria, Dulia, Hyperdulia. Pero not all of that ay worship or adoration due to God alone. CCC 2132. Time. That is a respectful veneration. Next question. Sabi mo, meron kayong Dolia, meron kayong Latria. Sa makatuwid sa Dolia ninyo, inaamin mo na ngayon tulad ng pag-amin ni Noel na isang delegated at saka si Alvin Gitamondok, si Boy Letra at saka si Kenneth Bustamante na Katoliko. Samba ninyo ang larawan, inaamin mo din ba ito? Yes or no? No, ulitin ko, CCC 2132, ang sabi diyan, no, the honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Ikaw na nga mismo nagsabi kanina, ang veneration ay paggalang. Next question. Okay. Paano kung may mabasa ako na yung veneration ay worshiping, tatanggapin mo, talo ka na naman sa debating ito, Brother Dinmar, yes or no? Hindi ko tatanggapin dahil again, sarili mo na namang pag-unawa ang gagamitin mo. Next question. Okay, next question. Hindi mo tatanggapin dahil sariling unawa. Kahit may mabasa akong article, Brother Dinmar, na yung veneration ay yun ay worshiping, hindi mo pa rin tatanggapin? Yes or no? Yes, hindi ko tatanggapin dahil nga mali nga ang pag-unawa mo. Ayon dito sa aming Catechism of Christian Doctrine number 3, page 95 ng DLSU Lasallian Pastoral Office, ang sabi, since we are talking about saints, it means dulia, no? The veneration, no, would mean latria, dulia, hyperdulia. In reference to the object, it is Time. dulia Next question. or Okay, next question. respectful veneration. Sabi mo, ang pagsamba ninyo ay latria. Yun bang latria, ma-apply ba yan sa idol, Brother Dinmal, yes or no? No, ang latria, according sa CCC namin, that is the adoration due to God alone. Yun ay sa tanging sa Trinity lamang. Kaya pagbasahin mo sa aming Trinity, sa aming CCC 202, we firmly believe and confess without reservation that there is only one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yun lamang ang aming Okay. Diyos, isa lang. Okay. Paano kung may mabasa ako, Brother Dinmar, na latria ma-apply sa idol, aaminin mo, talo ka na naman, yes or no? Hindi, dahil sarili mo na namang pag-unawa yan. Again, mababasa natin, CCC 202, no, we firmly believe that there is only one God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Next question. Okay. Next question. Yun bang Bible, sariling unawa ba yan, mabasa litra por litra? Yes or no? Yes, kapag ka ikaw, lalo na kung ikaw magbabasa lang, dahil ikaw, wala kang authority mag-interpret ng sacred scripture. Tanging ang Pope lamang, mga obispo at ang simbahang Katoliko na naggawa ng Bible ang may karapatang mag-interpret niyan, hindi ikaw. Next question. Okay, sabi mo, ang Pope lamang ang may karapatan mag-interpret ng Bible. Itong aking tanong, sa Old Testament wala pang Pope litra por litra. No? Kasi naaprubahan lamang yung Pope nyo, bago lamang. Ito'y tanong ko, ito bang mga propeta, ito bang si Moses, wala bang karapatan yun mag-interpret ng Bible? Yes or no?
wala pa rin silang karapatan Objection, mag-interpret. moderator. Yes, yes. Wala nga. Time's up. Wala nga. Sagot ko wala. Time's up objection ata. Yes or no? Yes or no po ang aking Okay. Okay. aking Yes or tanong. no daw Sabi po? niya daw, sabi Anong sabi mo, as Pope lamang po ang may karapatang mag-interpret. Itong aking tanong. Ito bang wala pang Pope? Ito bang mga propeta tulad ni Jesus, no? Propeta ni Moises, si Jesus, no? Si Jesus kasama doon yung Diyos, wala bang karapatan yun mag-interpret ng Bible? Yes or no? Yes or no? Wala pong karapatan. Oo, wala pong karapatan dahil sila din ay inuutusan ng Diyos kung ano ang isusulat at ano ang sasalitain. Okay? Next question. Okay. Basa ko, lahat ng bagay si Jesus ay may karapatan, tatanggapin mo. Talo ka na sa debating ito, yes or no? No, tama yun na si Jesus ay may karapatan sa lahat. Pero ikaw, hindi ka binigyan ng authority ni Jesus. Ang binigyan lamang si Pedro, hindi ikaw. Ang sabi niya, ibinibigay ko sa iyo. Hindi sa iyo, Brother Dino, sa iyo, Pedro. Time na. Ang Okay, susi. next question. Time na. 0-0 tap. 0-0 na. Okay. Okay, maraming salamat at mainit na tanungan. At syempre, dadako na tayo sa rebuttal ninyo, no? Rebuttal, Brother Dino. This will be your second stand. At mamaya, i-cross ka niya ng 7 minutes. Tapos naman noon, magtatindig ka ng 10 minutes. Ikaw na naman magkukross ng 7 minutes. Okay, thank you, Brother Denmar. Thank Okay, you. so maraming salamat. At muli, 10 minutes, Brother Dino, para sa iyong rebuttal. Yes, thank you po, no? Malaki pong ating pag-respect po dito kay Brother Denmar, po. Ito yung nakadebate ko ata na matino sa mga RCC, So, nagpapasalamat po tayo, no, sa pagtindig ni Brother Denmar na wala pong refutation sa ating binabasa. Una pong rules, dapat po ang sirain niya yung tinindig ko sa mga nobina, wala pong may naisira. At tumayo siya ng diksyonaryo, tumayo kung saan, at gumamit po dito sa 8:1 ng Korento. Nasabi niya, pag hindi daw totoo, ang larawan daw na hindi totoo, yaong hindi nag-i-exist. Ano ba talagang sinasabi ng talata? Yun ba yung base sa unawa ni Brother Denmar? O magkaiba? Yun bang may interpret ng Bible? Yun ba'y tama? No, wala po siyang karapatan din mag-interpret ng Bible. Sabi niya na wala daw akong karapatan. Babasa ako mamaya, ha. Eto. Dito po sa 8:1 ng Korinto na binanggit na kanina, 8:4, I mean. Sabi dito, pakinggan yung mabuti. Magandang balita, Biblia, binasa niya. Babasahin natin ang magandang balita, Biblia. Pinutol niya po. Ito. Kaya nga tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyusan, ang mga Diyos-Diyusan ay larawan ng mga bagay na di totoo. At alam nating iisa lamang ang Diyos. Ayun po, pinutol niya doon, no? Bakit po ang sinabi po dito ni Pablo? No? Kasi po, no, ang Diyos-Diyosan, wag mo pong ikumpara sa Diyos. Wag mong i-compare sa Diyos kasi ang Diyos iisa lamang. Yung mga Diyos-Diyosan, di yun totoo. Yung mga larawan, di yun totoo na Diyos. Diyos-Diyosan nga, Brother Denmar, tulad po ng pagsamba ninyo dito sa larawan na todo deny ka ito. Magandang tanong natin mga kapatid. Nahuli siya dito. Sabi ko sa kanya, yun ba ang sa sisisi lamang? Kasi sabi niya sisisi lamang yung aral, pero banggit doon sa Encyclopedia Britannica, ano pa ba yung binabanggit kanina? New World ba yun? Kung doon pala yung aral ninyo lamang sa sisisi, bakit ka gagamit, Brother Denmar, ng encyclopedia para patunayan yung inyong doktrina? Nakukuha nyo ba mga kapatid yung ating pinupunto? Kaya tinanong po natin, ikaw ba, Bro Denmar, no? Pag yung tawag dito, no? Yun bang sisisin nyo? Yun lamang ba ang inyong doktrina? Lamang ba? Yes or yes? O nag-yes ka. O kung yes ka, yun yung official. Sabi niya, yes. Tapos sunod ko na tanong. O sa mga tuwid, itong katuruan ng inyong mga pare o inyong mga obispo,
Sabi niya, yan daw ang katuruan dito sa nobina. Hindi po yan official. O pinasok natin yan ulit. So mga kapatid, Brother Dinmar, meron pala kayong aral na official at unofficial. Yes or no? Yes, inamin. Ito. Sa mga tuwid, mayroong official na aral at hindi official. At ito pong mga nobina ay hindi official sapagkat hindi pala ito naprobahan na sa Roma. Pero katuruan po ito at napatunayan natin sa paksa, no, mga kapatid, papatunayan ko na ang mga Katoliko ay may katuruan. Wala po tayong pinapatunayan na yun lamang yung naaprubahan. O nakuha nyo ba ang pinupunto, mga kapatid? Napatunayan po natin. Ang kay Brother Dinmar tumakbo sa official. Tinalikuran, yun ang unofficial. O, may nasira ka sa tindig ko? Wala. Tapos sabi mo, wala akong may napatunayan. Wala ka nga pong may nasira dito kay Padua eh. Dito kay Nonato, kay Ferrer at sa kay Salvacion. Wala kang may nairibat dito, Brother Dinmar. Doctrine po ito kasi permission, no? Obligatory po ito. Ibig sabihin ng obligatory, tuparin, sundin, guidelines. Okay po ba? Okay. Kaya sabi niya po dito kanina, pag hindi nag-exist, hindi daw totoo. So tinanong natin, kasi Bible po ang iyong binasa na larawan. So Brother Dinmar, yun bang itim na Nazareno? Nag-exist ba yan sa Biblia letra por letra? Aminado siya, wala. Sa makatid Brother Dinmar, hindi yan totoo. Hindi totoo. History daw. Bible yung binasa mo eh. Hindi mo sinabing history. Kasi alam mo kasing history, pwede tayo gagawa ng history. Kaya nga may MMK. So alam nyo ba yung MMK? 100% ba? Totoo? Hindi. Hindi ako naniniwala dyan. Kaya ganun pa naman mga kapatid. No? Yung napatunayan po natin ay napakatibay. Sabi ko sa kanya, kung sabi niya yung veneration daw ay paggalang lamang. O sabi ko, kung may mabasa ba kang article ng RCC, no? Na ang veneration ay kasama yung worshiping. Tatanggapin mo ba? Kayo ay sumasamba sa larawan? Aaminin mo ba? Talo ka na? Yes or no? No. So makatuwid po mga kapatid. Kung matibay talaga tinitindigan mo, tanggapin mo yung challenge na kung mabasa ko, talo ka. Kasi, ganito yung tindig ko kasi, Brother Din, hamunin mo ako. Pag mapatunayan ko ba, aminin mo, talo ka na. Ito ang akin. Yes, talo ako kasi matibay pong tindig ko eh. Ito talagang tindig ko, hindi mo pa ito mapamalian eh. Ikaw nga negative, patunayan mo yung pagiging negative mo. Kung mabasa mo, talo ako. Kung mabasa ko, talo ka ba? Yes or no? No. O sa makatid, mahina, Brother Dinmar. May tinatago ka behind sa iyong tinitindigan. Nakukuha ba natin mga kapatid? Kasi kung wala kang tinatago, matapat kang sabihin, yes, talo ako pag mabasa mo. Hindi namin aral yan eh. Tinatago mo kasi aral ninyo. No? Nakuha ba ninyo? Okay. Sabi ko, yun bang latria? May mababas, yung bang latria, apply lamang sa Diyos yan, yes or no? Hindi ba ma-apply sa idol yan? Yes or no? Yes, hindi ma-apply sa idol. So, paano kung may mabasa akong latria? Ma-apply siya sa idol. Tatanggapin mo, talo ka, Brother Dinmar? Yes or no? No! So, makatawid, meron pala akong mababasa, mga kapatid, kasi takot siya na mapatunayan ko na ang latria ma-apply sa idol. Nakukuha ba ninyo? No? Takot siya mapatunayan kasi meron akong mababasa, no? Na ma-apply siya sa idol. Nakukuha ba? Matibay ang ating tinitindigan, mga kapatid. Ano po? Yan yung sinasabi natin. 3 minutes. Wala kang, may napatunayan. Sabi niya, wala daw akong karapatan. Si Kristo daw walang karapatan mag-interpret ng Bible. Wala daw karapatan. Ano bang mababasa natin dito sa Mateo 28, 19? Ano ba ito? Basa. Basa po tayo. Mateo 28, mga kapatid. Sundan po ninyo ako. Okay, Mateo 28, 18. Okay, sundan. Mateo 28, 18 sa baba. Okay, ano bang sabi po dito sa magandang balita Biblia? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So si Kristo ba may karapatan? May karapatan. Ano bang kapangyarihan? That is power, that is authority, karapatan. Kita mo? Brother Dinmar, may karapatan. Ano bang sabi doon? Bakit wala daw kaming karapatan? Ano bang sabi sa Biblia? John 1:12, meron bang karapatan? Tingnan natin.
No. John 1:12. Wala ba kaming karapatan? Tingnan ho natin kung may power din ba tayo o may kapangyarihan din ho ba tayo? Basa, John 1:12. Sabi po dito mga kapatid. Okay, John 1:12. Ganito po. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Oh, may karapatan pala, Brother Denmar. Tapos sa'yo, walang karapatan. Ako ba'y tumanggap kay Kristo? Tumanggap din po ako kay Kristo. May karapatan. Ano ho ba ang sabi naman ni Pablo kay Timoteo? Yun bang salita, wala ba silang karapatan? Dito muna tayo sa Mateo 28. No? 19. Ano pong sabi po dito? Ito, sundan po ninyo ako. 19. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sa English nga dyan, Brother Dinman, teach them all things. No? Lahat. Okay? Tanong, may tinuro ba yung mga apostol dito kay Pablo? No? Sa 2 Timothy 3:15, meron pong tinuro kay Timoteo. Included po yan, kaya nga po sila'y naturuan. Nakukuha ba natin? Malinaw ba yan? Kaya po tandaan natin, ang Bible po mga kapatid, para po yan sa lahat. Hindi po yan para lamang sa Pope, Brother Dinmar. Kung para lamang yan sa Pope, Brother Dinmar, bakit ka gumagamit ng Bible? Wala kang karapatan. No? Okay. Balik tayo doon sa ating pinapatunayan. Ilang oras lang ba? Ilang bang minuto ang aking ano? Time na. Moderator. Time na pala, time na. Sorry, nakamute ako. Time na. 10 minutes na yon? Oo, 10 minutes na yon. Ako? Okay, hindi ako na-inform. Sige. Kalimutan ko nakamute pala ako. Okay, Brother Denmar, 10 minutes para sa yung final cross. Okay. Okay, so, ang tanong, ganito. Okay. Tinatanggap mo ba ang sinabi ni Norman L. Geisler dito sa aking binasa kanina na the Big Book of Bible Difficulties, Clear and Concise Answers from Genesis to Revelation, page 84, na sinabi niyang not all images are idols. Tinatanggap mo ba to? Yung sinabi ng protestanteng scholar na si Norman L. Geisler. Yes or no? Hindi ko tinatanggap protestante yan eh. Pero kung ako yung tanongin mo na totoo na hindi protestante, tinatanggap ko yan. Scholar lang naman yan, Brother Dinmar. Ako, scholar din ng Biblia. Ang ibig sabihin ng scholar, nag-learn po ng Bible. Ako, nag-learn din po ako ng Bible. So, bakit i-defend ko ang aking faith doon sa protestante? Next question. Okay, next question. Kung hindi ka naniniwala dito sa protestanteng scholar, sino paniniwalaan namin? Yung nag-aral ng biblical theology na tulad ni Norman L. Geisler o ikaw na nagsabing nag-aral lang ng Biblia? Ako, nag-aral din po ako ng Bachelor of Theology, Brother Denmar. Kaya nga po, malinaw po sa Exodo 20:4-5. Hands up. Okay, Any graven image, kahit alinmang larawan, nandiyan po ba si Dino? Nawala si Dino? Ninyo pong moderator? sambahin. Diyan na. Oo. Kaya kayo po ay sumamba sa larawan at maglingkod po sa larawan. Hello po? Nawawala. Sige. Ulitin ko yung sagot, bro. Ulitin ko yung sagot. Nawawalan signal. Okay, next question. Moderator, okay. Ako po, ulitin ko, bro. Sige. Ba't nagde-delay kayo? Delay kayo sa akin Okay, wait. Bro Denmar, moderator, stop time. ulitin ko. Stop time, pakiulit yung tanong para maulit yung sagot, para malinis. Okay, ulitin ko yung tanong. Okay, sino ang paniniwalaan namin sa inyong dalawa? Si Norman L. Geisler, na isang Protestant scholar na nag-aral ng biblical theology, o ikaw na nag-aral lang ng Biblia? Sino paniniwalaan namin sa inyong dalawa? Sino daw po?
Ako yung dapat mong paniwalaan sapagkat ako yung totoo at hindi po ako protestante. Kung maniwala ka sa protestante, Brother Dinmar, edi protestante ka din. Yung ako, hindi ako protestante, kami yung tunay po na nagtuturo at nag-aral din po ako ng Bachelor of Theology at nag-learn din po ako ng Biblia na dapat ako yung paniwalaan mo sapagkat ako yung totoo. Nasabi po sa Exodo 24 to Next 5, question. no, huwag sambahin ng alinmang larawan. Okay, next question. Okay, next question. Okay. Ngayon, tanong. Balikan natin yung sinasabi mong kay San Antonio de Padua. Balik tayo doon. Ang tanong ko ganito, no? Kaninong approval ang nandiyan sa novena prayers na binasa mo? Yan ba ay sa obispo lamang o yan ay pirmado ng Vatican? Boss po. Bakit po boss ang aking sagot? Kasi hindi basta-basta ang Katoliko na to gagawa ng sariling aral. Kailangan po maprobahan sa taas yan bago ka gagawa kasi manliligaw ka ng maraming tao no? Pag ang Katoliko ibig sabihin ay universal, dapat yung aral din ay universal. Hindi ka, halimbawa dito sa Iloilo, iba yung aral. Sa Manila, hindi iba yung aral. Ipapasara talaga yung simbahan ninyo, Brother Dinmar, pag magturo kayo ng iba, pag may makareport. Kaya nga po, aprobado daw po ito Okay, next question. Maaari mo ba ipakita sa amin via screenshot na mayroong pirmado ng Vatican yung nobina na hawak mo? Pwede ba yan? Pwede kong ipakita sa iyo screenshot. Tulad nga po kanina sa presentation, Brother Dinmar, nakita po ninyo sa live at dito po sa presentation ko na ito pong nobina kay San Antonio de Padua sa front page po. Ito po ay con superior permiso. May permission po ito. Superior permission. Okay, Brother Dinmar. Ni Don Anselmo, provisor, no? Kang Bikaryo General sang Obispado, general po ng mga obispo. Sa makatuwid, galing talaga sa taas yung otoridad na ito. Next question. Hindi basta-basta gagawa Next yan. question. Okay, next question. Next question. So, hindi pala sinasabi na pirmado ng Vatican kundi obispo lang ang pumirma. Tama ba? Yes or no? Hindi ka basta Brother Dinmar tulad ng iyong sinasabi. Mag-implement ng sarili mong doktrina without confirmation sa taas. Brother Dinmar, nagpare ka, kailangan mo na aprobado at may otoridad dyan sa taas. Kasi pag hindi aprobado, Brother Dinmar, protestante ka, hindi totoo ka. Kasi kailangan aprobado. Kaya yung aral ninyo at pinag-aralan ninyo ng San Antonio de Padua, ito'y doktrina po ninyo, may English din po nito, international din po ito, Brother Dinmar. May Bisaya din, may Tagalog din. At Next dito question. nakarating yung hiligay nun. Okay, next question. May tanong ako sa'yo. Naniniwala ka ba na si San Antonio de Padua ay umiiral o nabuhay? Na totoo? Yes or no? Hindi po ito umiiral sapagkat kung totoo po ito, ay nasa Biblia ang sabi po doon. Oy, sa huling araw, iiral si Antonio de Padua, gawa ninyo ng larawan at ito'y inyong sambahin, sabi sa Exodo. At sabi ni Pablo, walang katuruan po dito at napatunayan ko po dito, ito'y gawa-gawa lamang na sambahin at kalagayang Diyos. Meron bang taong kalagayang Diyos? Okay, next question. Sabi ni San Pablo, stand firm and hold fast to the traditions that you were taught by us, either by word or by mouth or by our letter. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Ang tanong, bukod sa Biblia, sinasang-ayunan mo ba si Apostol San Pablo na nagsabing may tradisyon na hindi nakasulat by mouth at mayroon ding nakasulat by letter? Sinasang-ayunan mo ba? Yes or no? Totoo yan. Sa panahon po nila, Brother Dinmar, meron pong oral tradition. At yan po yung pinapangaral dati na ngayon ay ibang aral na sabi ni Pablo, yung mangaral ng ibang aral na hindi namin ipinangaral ay matakwil at wala kang tradisyon na ipinangaral si Pablo tulad ng sisisi ninyo kay Padua. Hindi informed si Pablo dito, Brother Dinmar. Wala kang mababasa na si Pablo ay Okay, informed ng next sisisi. question. Sige. Okay, next question. Ngayon, ang tanong, kung sa tawag doon, eto no, yung kay San Pablo, sabi diyan sa unang Korinto 8:4,
ang mga Diyos-Diyosan ay mga bagay na di totoo. Tanong, si Jesus, Maria at Jose, yan ba ay mga tao na totoo, nag-exist at umiral? Yes or no? Itong aking sagot, no, sa Katoliko po, sapagkat ang Maria po ninyo, iba yung mukha. Iba-iba, nakaapak ng ahas. At never mo na-declare sa Bible na si Maria inapakan niya ahas litra por litra at yung sanlibutan inapakan ni Maria. Magkaiba yan, brother. Ang tinutukoy po yan, Diyos-Diyosan. Si Maria hindi po Diyos-Diyosan. Kaya mali pong analysis, question. maling application ng talata. Okay, next question. Kung hindi pala umiiral si Jesus, Maria at Jose, bakit nakasulat pa sa Biblia kung hindi pala umiiral yung mga yun? Ito ang sagot ko, as I said, yung Jesus, Maria at Jose ng Katoliko ay never ever umiiral. Ito ngayong aral ng Biblia, ito talaga ay totoo sapagkat ito yung aking tinitindigan at yung aral ng CCC. Inform, akalain mo yung Jesus niyang umiral, itim? Yung Maria mo nakatayo sa ahas na may mundo? Yung Jose ninyo may araro? Meron bang exist na ganon? Walang ganon, brother, hindi nag-exist. Kaya nga, no ang sagot ko, walang exist na ganon. Katulad yan ng sinabi ni Kristo sa Juan 20:31, may mga bagay na hindi na naisulat. Naniniwala ka ba doon sa sinabi ni Kristo na may mga bagay na hindi pa naisulat o hindi na naisulat pa sa Biblia? Yes or no? Oo, may mga bagay lalo na yung hinaharap, no? Yung hindi naisulat, ano ba? May sa langit ba may pansit canton? Hindi po yan naisulat, Brother Dinmar, no? Pero po sa aral ng Katoliko, Brother Dinmar, no? Na si Maria ay nakaapak sa sanlibutan, Time. napakadelikadong aral. Okay, next question. Kung mayroong mga bagay na hindi na naisulat, tinatanggap mo ba na yung mga panahon ng mga protestante gaya ni Martin Luther, gaya ng Baptist na kinaaaniban mo, ay hindi na naisulat pa dyan sa Biblia? Yes or no? Ano? Unang-una, Brother Dinmar, para maalam, yung kinaniban ng mga Baptist ay nasusulat sa Biblia Baptist. Kaya nga po may litra por litra, John the Baptist, may Baptist na sa Bible, tapos sabihin mo, no? Walang Baptist sa Bible. Meron na. Yung wala sa Bible, Ecclesia, Romayos, Katolikos, wala talaga sa Bible, lalo na sa original. Papaputol ko tong apatong daliri kung meron kang may turong talata dyan. Walang putol ha, isang talata, Ecclesia, Romayos, Katolikos. Wala yan sa Bible. Kung may mabasa ko na buong pangalang Roman Catholic Church sa Biblia, puputulin mo na yan, kamay at paa mo, bukas na bukas din. Puputulin mo, yes or no? Ito, yes, puputulin ko, babasahin mo sa original, Brother Dinmar, sa Textus Receptus, ang nakalagay ha, isang talata ha, Ecclesia Romayos Katolikos. Hindi yung translation ng Katoliko na bogus na translation na hindi namin tinatanggap yan kasi piki yan, tulad din po ng Nazareno ninyo. Itim, hindi namin tinatanggap na Diyos yan. Next question. Time na 0-0. Okay. Okay. At dyan natatapos ang final question. Brother Denmar, meron kang 7 minutes para sa 7 minutes, 10 minutes sa pagtindig mo. Okay. Last tindig mo na yan. Okay. So, ulitin ko ulit tayo hanggat hindi niya natututuhan na umamin. Okay. Ilang beses ba natin sasabihin? New Baltimore Catechism on number 3, page 132. Hindi nga to encyclopedia Catechism nga namin New Baltimore Catechism, number 3, page 132. We are not praying to the crucifix or to the images or to the relics of the saints. Paulit-ulit naman. Babanggit San Antonio de Padua, may Mariang Birhen. Mga santos at santas yan Hindi nga kami nagpe-pray diyan. Ito nga ang official doctrine. Kaya nga hindi ko tinututulan yan kasi ang prayers, gaya ng naputol kanina, ang prayers po, yan ay devotional. Hindi ho doctrinal o dogmatic dahil kung yan ay doctrinal or dogmatic, tandaan natin, dito sa katisismo ng Simbahang Katolika, dito sa
number 88. Ano ba ang dogma o doktrina? Ang sabi dito, no? Ito ha, sabi dito, ang dogma ay isang opisyal na aral na may banal na revelasyon mula sa Diyos at idiniklara ng simbahan at dapat tanggapin at dapat paniwalaan ng bawat kaanib. O yan ha. Yan ay katisismo ng Iglesia Katolika bilang 88. O, tuloy natin. Sabi diyan, lubosang tinutupad ng magisteryo ng Iglesia ang katungkulan tinatanggap ni Kristo kung ipinahahayag ang mga dogma, kung nagtuturo na may pamimilit sa bayang Kristiyano tatanggapin ang katotohanang nakapaloob sa pahayag ng Diyos o mga katotohanang may kaugnayan sa revelasyon. O, ayun ang dogma. Kailangang paniwalaan, required. Ang doktrina, hindi ho required. O, katulad ng doktrina, celibacy, hindi ho required yan sa aming lahat. No, may mga pumapasok sa seminaryo, nagba-brother, hindi na pwede mag-asawa. No? At ito mga laiko, no, mga simple Katoliko hindi nag-aasawa. That is doctrine, celibacy. Dogma, si Kristo ay tunay na Diyos. Kapag hindi pinaniwalaan si Kristo ay tunay na Diyos, ikaw ay erehe, ekskomunikado ka ng simbahan. So, ang dogma, okay. Halimbawa, ang Mariang Birheng tagapamagitan ng lahat ng mga biyaya o yung Our Lady of Mary Mediatrix of All Grace ng Lipa. Alam mo ba na ang pumirma lamang sa panalangin nobinaryo na ginagamit ng kontradiya ng Mahal na Birhen ay si Archbishop Ramon Arguelles lamang? Hindi yan galing sa Vatican? Tanging ang Arsobispo Emeritus, no? Ito ha, kung may Katolikong nakikinig sa debate, tanging ang Arsobispo Emeritus Ramon Arguelles ang pumirma diyan sa nobinaryo na ginagamit ng kontradiya. Hindi ho yan galing sa Vatican. Siya ho ang may nihil obstat at siya ay mayroong imprimatur diyan. Okay? So, ibig sabihin, hindi totoo itong aligasyon. Hindi mo kasi alam ang sirkulasyon dito sa loob ng simbahan. Maraming hindi naniniwala sa Mary Mediatrix of All Grace. Bagaman may dubina, hindi yan dinadasal ng lahat ng Katoliko. Iilan lamang ang nagdadasal ng nobinaryo para kay Maria, tagapamagitan ng lahat ng mga biyaya. Kasi hindi sila naniniwala sa aparisyon ng Mahal na Birhen sa Lipa, Batangas. Ayun ang sinasabi ko sa iyo. Kasi kung dogmatic yan o doctrinal yan, i-excommunicado ang hindi maniniwala dyan. Pero dahil hindi, maging ang panalangin, hindi yan dogmatic, walang saysay yung pagpapatunay mo. Okay? Ayun. Punta tayo sa katisismo. Ulitin natin. Sabi diyan sa katisismo para maliwanag, no? The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Pag sinabi mo latria, ang latria ay para lamang sa Diyos o adoration. Ang dulya ay para sa mga santo, yan ay veneration. Ikaw mismo nagsabi, ano ang veneration? Ang veneration ay paggalang. Tama ka doon. Correct. Paggalang. Doon ka tumama. Mabuti pa, tumama ka kahit isa. Okay? Ngayon, sabi dito sa aming katisismo, dito nga sa Catechism of Christian Doctrine number 3, page 95, na inilabas ng DLSU Lasallian Pastoral Office. According dito, sabi, but we know that worship will mean latria, dulya, and hyperdulya in reference to the object. Since we are talking about saints, it means dulya. Ibig sabihin, nang gamitin ang salitang worship sa catechism, ang ibig sabihin, no, ay may tatlo, latria, dulya, at hyperdulya. Ang veneration, kapag veneration, dulya, yan ay paggalang. Hindi sinasabing adoration na nauuko lamang sa tunay na Diyos. Ang aming katisismo, CCC 202, we firmly believe and confess that there is only one God,
the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yun lamang. Pag binasa mo yung CCC 202, wasak agad itong tema mo na patutunayan mo na ang Katoliko sumasamba sa Diyos-Diyosan. No? Kasi kahit naman yung Protestante, naniniwala eh. Okay? Kahit yung Protestante, no? Naniniwala na not all images are idols. Okay. Ngayon, sa aking huling pagtindig, ay wawasakin na natin ang tuluyan, lalo ibabaon pa natin sa hukay yung kanyang aligasyon. Okay. Dito sa Biblia, no, ang sabi sa 1 Corinto 8:4, ang mga Diyos-Diyosan ay mga bagay na di totoo o hindi nag-exist o mga hindi talaga nabuhay, umiral. No, si San Antonio de Padua ay umiral noong 12th century. Hindi ata alam ni Dino Diaz yon, na ito ay isang mongheng Franciscano o pari na Franciscano na doktor ng simbahan. No? Ayan. So ngayon, sino-sino ba ang hindi nag-exist? Ang nakasulat sa Biblia, walang nakasulat sa Biblia na Diyos-Diyosan pangalan San Antonio de Padua. Walang nakasulat sa Biblia na nakasulat Diyos-Diyosan San Vicente Ferrer. Walang nakasulat na ganun na nakasulat si Baal, si Asherah, unang hari, 18:18 hanggang 19, si Zeus at si Hermes, no, mga gawa 14:11 hanggang 13, si Artemis, gawa 19:27, at napakarami pang iba. Kahit bigyan mo ko ng 10, wala kang mababasang pangalan dyan ng kahit anong santo ng Katoliko. Wala kang mababasa sa Biblia, no, letra por letra, pangalan ng mga santos namin dyan sa Biblia na yan ay pinagbawal gawan ng imahe at yan ay bawal galangin at bigyan ng debosyon. Wala kang mababasa dyan, letra por letra. Okay. Patungkol naman sa sinasabi mo, natatawa nga ako eh. Hindi daw nag-exist dito ang Jesus, Jose at Maria ng Biblia. No, na yun ang aming pinaka mga patron, lalo na malapit na ang Pasko, no? So, yan, no? Diyan tayo kasi akala ninyo yung Jesus namin ay hindi sa Biblia, kasi kung ang Jesus namin ay hindi sa Biblia, hindi Diyos ang Jesus namin. Kung hindi sa Biblia ang Maria namin, hindi siya birhen. Hindi ba't paniniwala protestante yan na si Maria hindi na birhen? Tandaan ninyo, Isaiah 7:14, maglilihi at magkakanak ang isang birhen. Oh. Hindi siya ginalaw ni San Jose. Oh, si Jose, bakit siya nag-exist dito, tumiiral yung Jose ng Katoliko? Dahil yung Jose namin, no, Joseph the worker, nagtatrabaho bilang ama ng ating Panginoon. Ano sabi ng Biblia? Ito baga ay anak ni Jose na karpintero? Oh, hindi baga yun si Jose na manggagawa? No. Kaya, yung Jose na hindi gumagawa't tamad, protestante yun. No? Sa inyo yun, hindi sa amin. Okay? Ngayon, sabi ni San Pablo sa unang Tesalonica 2:5 at Juan 20:31, may mga bagay na hindi nakasulat at meron tradisyon na hindi rin nakasulat. Ang Pong Jesus Nazareno ay yan ay kasaysayan, dinala mula sa Espanya hanggang Pilipinas. Okay, time na. Alright. Hindi natatapos ang huling pagtindig, Brother Denmar, Siago ng Roman Catholic. At ako tayo kay Brother Dino sa kanyang huling pagtatanong, bro. Hindi ka na? Okay, yes. Una kong tanong, Brother Denmar, pag ito ba ay hindi salungat sa katuruan ng RCC at nag-aayon ito sa katuruan ng RCC, tama ba ito, yes or no? Yes or no daw? Okay, nakamute ako, sorry. Ulit, bro Dino. Sorry. Ulitin mo, bro Dino. Ulit. Okay, ang aking tanong, no? Pag hindi salungat, tulad ng mababasa dito sa Katoliko, sigon la censura, cosa alguna contraria al dogma Katolikoy, isa na moral, yung sinasabi doon, ay hindi ito salungat sa katuruan o sa opisyal na katuruan ng Katoliko sa makatuwid
tama ang sanubinang ito ayon po dito kay Nosel L. Dr. Dionisio Jr. Ng foreigner ito, Duterte. Tama ba ito? Yes or no? Yes or no daw? Yes, tama. Tama yan, Nobina na yan. Mali ang pagkakaunawa mo. Paulit-ulit ko sinasabi. Tama yan, Nobina. Yung pagkakaunawa mo ang mali. Hindi nga dogma yan eh. Hindi lahat ng panalangin at kahit kay Santo Vicente Ferrer, hindi ako nananalangin. Kasi kung dogma yan, patagal lang Okay, bro. Sabi mo, tama ito at never po ito magsalungatan sa makatuwid. Tama, may mababasa ba ako dito sa Nobina sa Lourdes na si Maria ay sinamba ni Bernardita? Yes or no? No. Hindi kailanman sinamba ni Saint Bernadette sa France ang mahal na Birhen. Okay. Sunod na tanong. Paano kung may mabasa ako letra por letra? Ayon sa Nobina po dito, sa Entra Senyora sa Lourdes na si Bernardita ay sinamba si Maria letra por letra. Aaminin mo, talo ka na naman sa debating ito, Brother Denmar, yes or no? Hindi, no. Dahil mali ang pagkakaunawa mo. Kasi kung ating susumahin, sabihin natin, ang Diyos ang una nagpangaral kay Mary. Ang sabi niya, Hail Mary, full of grace. Punong-puno ka ng grasya, sabi niya. Hail, purihin ka Maria, ikaw ay punong-puno ng grasya. Next question. Okay, next question. Iwanan ko dyan. Meron ba akong mababasa dito sa Nobina kay San Antonio de Padua na sinamba siya ng mga tao sa buong mundo, letra por letra, yung larawan? Yes or no? Wala. Dahil according sa New Baltimore Catechism namin, we are not praying to the crucifix, to the images, imahe, or to the relics of the saints. New Baltimore Catechism number 3, page 132. Okay. Kung mabasa ko ba letra por letra, Brother Addenmar, na sumamba ang lahat ng sanlibutan dito sa larawan ni San Antonio de Padua, letra por letra, aaminin mo, talo ka na naman sa debating ito, yes or no? No. Dahil ang katekism nga namin, ang sabi, we are not praying to the images of the saints. Hindi nga kami sumasamba dyan. That is a respectful veneration o paggalang, devotion, hindi pagsamba. Okay. Next question. Dahil sabi ng Nobina ninyo ay never itong lalabag o kukontra, hindi siya contrary doon sa official ninyo which is CCC. So dito sa Entra Senyora de Salvacion, meron ba kung mababasa, Brother Denmar? No? Kung may mabasa pa ako dito, Brother Denmar, sa Entra Senyora de Salvacion ninyo, na kayo ay sumamba at turo po dito, sumamba sa iba't ibang lugar, sa larawan ni Maria, tatanggapin mo, talo ka na naman sa debating ito, yes or no? No, dahil nga, mali na naman pagkaunawa mo dyan. Hindi kailanman sinamba ng Katoliko si Maria. Kasi nga, New Baltimore Catechism, number 3, page 132. Sabi niya, we are not praying or worshiping to the images of the saints. Okay. So, alin ba yung tama? Kontra ba itong nasusulat dito sa Nobina ninyo na sambahin ang larawan ni Maria sa iba't ibang lugar letra por letra ayon sa official ninyo na katuruan na CCC, yes or no? No. Nakukontra lang. At nakukontrahan dyan yung pag-unawa mo. Kaya nagiging mukhang kontrahan. Yung pag-unawa mo mali kasi meron kang persepsyon na kami ay sumasamba samantalang hindi naman tanda. So, kahit letra por letra, Brother Denmar, no, naipakita ko sa iyo sa screen ngayon mismo na sinasamba si Ramon Nonato ang kanyang larawan, hindi mo pa rin tatanggapin na sinasamba nyo, na turo nyo yan, yes or no? No. Sabi namin, we are not worshiping to idols, CCC 2132. Ang Diyos lamang namin, we confess, CCC 202. There is only one God, the Father, the Son, the Holy Spirit. Yun lang.
So itong susunod na tanong, kayo ba ay sumasamba sa sugat ni Nazareno, yung itim na Nazareno, yes or no? No. Dahil nga, sabi ko, CCC, the honor rendered to the image is doon patungkol sa tao bine-venerate, hindi sa image mismo. Okay. Kung may mabasa ba kung mga Katoliko ay sumasamba sa sugat ni Black Nazareno o Nazareno, letra por letra, aminin mo, talo ka na sa debating ito na naman, yes or no? No. Dahil sabi nga sa amin, CCC, no, the honor rendered to an image passes to its prototype. Whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. CCC 2132. Hindi sumasamba dyan sa Nazareno. Okay. Hindi kay Jesus mismo. Maliban ba kay San Antonio de Padua, sinasamba nyo rin ho ba yung tunay na Diyos na Trinity, yes or no? Yes, CCC 202, we worship and we believe and we confess only one true God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay. Maliban ba kay Intra Señora de Salvacion, sinasamba nyo rin ba si Jesus na nasa Biblia, yes or no? Hindi namin sinasamba yung Birhen. Hindi namin sinasamba si San Antonio de Padua. Hindi. Okay. Ang sinasamba namin ay si Jesus na sinabi mo. Okay, tanong ko sa iyo, ay sabi ko sinasamba nyo ba maliban kay Maria, no? Sinasamba nyo rin ba si Jesus sa Biblia? Sagot mo ay no. At ang paliwanag mo ay sinasamba nyo. Alin ang tama mong paliwanag? Yung una na sinasabi mo, sinasamba si Jesus, o yung sinabi mo na hindi mo na ngayon, yung una na sinasabi mo, hindi sinasamba si Jesus, o yung ikalawa na sinabi mo, sinasamba mo si Jesus? Alin ang tama mong sagot? Yung una o yung huli? Kasi sabi mo, liban kay Maria, no, sinasamba pa namin si Jesus. Ang una ko sinagot ay yung liban kay Maria. Hindi namin sinasamba si Maria. Yung Jesus na sinabi mo, yun ang sinasamba namin. No, gusto mo pa ako hulihin eh. Next question. Okay, sabi mo sinasamba mo at hindi sinasamba si Jesus, sa makatid parehong tama yung sagot mo. Sabi mo, okay. No, maliban sa Jesus na hindi mo sinasamba mo rin ba yung Jesus? Yes or no? Yes, sinasamba ko yung Jesus na nasa Biblia. Ang hindi namin sinasamba pa ulit-ulit, si Ramon Nanato, yung San Antonio de Padua, at yung Nuestra Señora na Birhen na binabanggit mo. Hindi namin sinasamba yan, sinasamba namin si Jesus. Okay. Yung Jesus na nasa Biblia, sinasamba ninyo na hindi sinasamba. Ito din bang Jesus na wala sa Biblia, sinasamba nyo rin ba ito na hindi sinasamba? Yes or no? No. Dahil, lalong-lalo na, hindi ako sasamba, kaya po nakituloy na nagpapanggap na propeta, Jesus daw, kuno. Okay. Itong Black Nazarene ba na sinasamba ninyo na sa Jesus na wala sa Biblia, ito ba'y sinasamba nyo na hindi sinasamba o sinasamba nyo na sinasamba? Sinasamba namin yun dahil si Jesus, taga Nazareno, na yan ay dinala mula sa Espanya, nasunog ang barko, kaya itim yan, puti yan talaga. Replika lamang yan, yung nasa Quiapo, ang una niyan ay kulay puti na binumba ng pakapon. Alin yung dapat sambahing Jesus? Yung nasa Biblia o yung wala sa Biblia? Ang dapat sambahin na Jesus, yung nasa Biblia, na taga Nazareno, na dinala dito sa Pilipinas sa mga Espanyol, binomba ng Hapon, at ang replika nasunog dahil nasunog yung barko na papunta dito sana sa Pilipinas. Next question. Okay, Bro Denmar. Next question. Sabi mo kanina, ay yung sinasambang Jesus, yung nasa Biblia. Sabi mo kanina, yung hindi sinasambang Jesus, yung Nazareno na wala sa Biblia, na yun din yung sinasamba mo. So, alin yung inyong sinasamba, Bro Denmar? Yung nasa Biblia o yung wala sa Biblia na sinabi nyo walang sa Biblia sinasamba mo? Alin yung sinasamba mo? Yung nasa Biblia o yung wala sa Biblia? Ang sinasamba namin, yung Jesus na Nazareno, na nasa Bible, na nagtatag ng Katoliko, na taga Nazareno,
na dinala sa Pilipinas sa mga Espanyol. Nasunog ang barko kaya nasunog. Sinupa ng mga Hapon at nasunog yung kahoy kaya naging itim yan na dapat yan ay puti. Last question. Okay. Alin ang tama mong sagot? Yung una na sinasabi mo, yung Jesus lamang ang sinasambang sa Bible. Tapos yung yung huling sagot mo na itong sa labas ng Bible na maitim, sinasamba nyo din. Alin ang tama mong sagot? Yung una o yung huli? Parehong tama yun dahil yung Jesus na dinala dito sa Pilipinas ng mga Espanyol, yan ay imahe ng Panginoong Jesucristo. Yan ay prototype nga. No, whoever venerates an image, venerates the person portrayed in it. CCC 2132. Time's up. Next question. Time's up na, 0-0 time. Okay, so dyan natatapos ang debate. At dako tayo sa 5 minutes. Mauna dito si... Sino ba mauna dito? Si Brother Ako. Oo, Negative. Okay. No? Thank you so much. No? Ang conclusion natin, na totoo lang, walang napatunayan ang affirmative. Ano man ang kanya sasabihin mamaya ay mukhang wala ng valid to o valid at hindi na epektibo sapagkat binasa na natin ang opisyal na aral katoliko dito sa CCC, liban lamang kung may mababasa sa letra por letra, inutos talaga na kami sumamba sa rebulto. Unang-una, napakaraming santos at santas ng Biblia, ng simbahang katoliko. No, na ang tanging ang Santo Papa ang binigyan ng karapatan na malaman kung sino nga ang malapit sa Diyos. Sapagkat sabi, binigyan kita ng susi ng kalangitan. Sabi doon, no? Binigyan siya ng karapatan. Ikaw, wala kang karapatan. Basa ka ng basa ng Biblia, hindi ka binigyan ng karapatan. No? Dahil hindi ka pari at hindi ka lalo ministro ng Ebanghelyo ni Kristo. No, hindi ka binigyan. Yung mga pari, mga obispo at Santo Papa lamang ang binigyan, at tanging ang Katoliko na itinatag ni Kristo ang binigyan ng otoridad magpaliwanag ng kasulatan o magisterium ng simbahan. Dahil ibinaba ang Biblia sa amin lang talaga. Ano ang ginawa ng mga protestante? Naglimbag ng sarili nilang Biblia. Ayan. So, hindi yan sa inyo. Ninakaw nyo. Okay. Ang Katoliko ang gumawa ng chapter and verse, nag-ayos ng, nag-canon, nag-compile niyan. No? So, wala talaga kayong karapatan dyan. No, gumawa na lang kayo sarili ninyo Bible. Huwag yung Bible namin. No? Kasi Bible namin yan, yung binabasa-basa ninyo. Ngayon, okay. Next tayo to. Katulad dyan sa sa Poong Nazareno. No, yung Poong Nazareno, hindi niya ba alam na yan ay yan yung Jesus na nasa Biblia. Sabi nga namin, no, whoever venerates an image, venerates a person portrayed in it. CCC number 2132. Again, hindi nagtatapos ang paggalang sa imahe kundi sa tao mismo na pinoportray ng imahe. No, kung yun ay yung Jesus mismo. No, kung yun ang Jesus mismo, therefore, walang masama na magbigay tayo ng paggalang. No, lalong-lalo na, no, may mga tradisyon o kasaysayan sa Biblia, hindi nga natin alam no, kung paano nga nagawa ang Bible kung hindi yan ayon dyan sa mga church fathers and ecumenical councils na wala naman sa Bible. So hindi lahat ng wala sa Bible, hindi paniniwalaan. Number 1, Trinity. Walang letra por letra Trinity sa Bible. Number 2, itong kalabang ko, wala siyang makikita sa Bible na ang pangalan Reformed Baptist, Bible Baptist, Southern Baptist, etc. etc. Wala siyang mababasa. Kahit Anabaptist, wala. Okay? Kahit ano pang Baptist yan, wala akong pakialam diyan, hindi mababasa sa Bible. Na sinabi ni Kristo, I will build my Baptist church. Alang sinabing ganon. So kahit makipagdebate sa akin yung Baptist and Truth Church, wala siyang mababasang I will build my Baptist church. Ako, may mababasa ako, tinatag Roman Catholic, letra por letra.
Sila wala. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa sa ating CCC, no? Ayan. Maganda yan, yung sa ating CCC. Okay. Sabi dito, sa Catechism of Christian Doctrine number 3, page 95, no? Pasensya na kung pinutol natin kanina yung pagbasa. Sabi dito, number 15, question number 15, ought we as worship holy images? Answer, or A, nakasulat dito A no? We should have, particularly in our churches, images of the Lord, as also the Blessed Virgin and all the saints. We should pay them due honor and veneration, not worship, veneration. Okay. Tuloy natin. But we know that worship will be latria, dulia, hyperdulia in reference to the object. Since we are talking about saints, it means dulia. Yan ho ay inilabas ng DLSU or De La Salle University Pastoral Office. No? Yan. Ngayon, Time. sige, thank you. 5 minutes. Thank you po, brother. Thank you po, brother. 5 minutes. 5 minutes. Nagudin po tayo sa 5 minutes, brother. Nagudin po tayo sa 5 minutes, brother Dino. Okay, maraming salamat po, no? Ano ba ito? Conclusion na ba? Conclusion na. Okay, so maraming salamat po mga kaibigan at kapatid, tulad ng aking sinasabi, matibay pong paksa ang ating tinitindigan. Ang paksa, ulitin natin, papatunayan ko na ang RCC ay sumasamba sa larawan. Ayon nga kay Brother Denmar, no, natudo deny po sa tindig niya na ang nobina po mga kapatid ay hindi po kontra ayon sa official na katuruan, sabi mismo niya, at suportado po ito ng nobina na kataas-taasan pong ara ng otoridad ng RCC, obispo po, general ng obispo, at hindi daw po ito kontrahan, sabi ni Brother Denmar. Sa makatuwid, hindi kontrahan pero dinidinay niya yung laman na kahit mabasa po natin, ayaw niya tatanggapin. Yan po yung denial at napakaganda po, sabi niya daw wala tayong napatunayan. May napatunayan ho tayo, ano bang ating tanong? Sabi ko, maliban ba kay San Antonio de Padua, sinasamba nyo rin ba ang Trinity sa Biblia? Yes or no? Yes. O, kita mo? Si Padua at Trinity, sinasamba mo, bro. Denmar, huli ka, balikan mo po itong video natin, no? Dali ka sa akin. At sabi niya kanina, yung sa Bible lang daw na Jesus, yung kanyang sinasamba. So tinanong ko ulit, yun bang Jesus na wala sa Biblia? Yung itim na Nazareno, sinasamba nyo rin ba? Yes or no? Yes! Walang itim na Nazareno sa Biblia. Yung itim na Nazareno na wala sa Biblia, larawan yun at tribulto, ha? Sinasamba mo yan, amin na amin ka ngayon. At todo deny po, simula po dito kay Vicente Ferrer, San Ramon Nonato, Entra Señora de Salvacion, San Antonio de Padua, Entra Señora de Salvacion, no? Sa Lourdes, puro deny po ni Brother Denmar, no? So, kaya nga po mga kapatid, alin ba ang totoong mga RCC yung aral po dito? Kasi po si Alvin Gitamundok, inaamin ito kagabi lang, ha? Same topic din, inamin sumasamba. Sino ba ito? Si Boy Letra, Gian Paulo, inaamin ito, sinasamba. Si Philip Cesar, inaamin po ito. No, mga defender ng Katoliko. Sa punto por punto po, no, si Kenneth Bustamante, sikat din po itong defender sa RCC. At na-invite nga po nila doon si Brother Denmar sa punto por punto. At ito may paniwala, no, na sinasamba din po ang mga larawan, Brother Denmar. At ikaw naman po ay todo deny. So ayun ba, napatunayan ba natin mga kapatid? Napatunayan po natin. Yung latria niya daw, sabi niya, due to God alone, sabi ni Brother Denmar. But, meron pang another alone, according kay Padua, Brother Denmar. Kaya malinaw po ang ating tinitindigan, kahinamo natin si Brother Denmar, kung mabasa ko para Brother Denmar, na yung latria ay ma-define siya sa idol o Diyos-Diyosan, tanggapin mo, talo ka na, no. Sa magkatuwid, doon pa lang Brother Denmar, debunk yung due to God alone mo. At sabi mo, sa Lasal lamang yan na lumabas yung latria at dolya. Sa magkatuwid, hindi yan official, brother. Hindi galing yan sa Vatican, galing yan sa Lasal. Ano po? Kaya po, sabi ko letra por letra, sinasamba ninyo ang larawan ni Maria. Aaminin mo, talo ka na. No. Sa magkatuwid, Brother Denmar, takot ka mapatunayan ko letra por letra kasi aral nyo talaga. Huwag kang sumagot ng no, kung hindi nyo talaga yan aral. Yes.
Basahin mo. Hindi namin aral. Aral nyo talaga yan. Wala nga kontrahan. Sabi mo, tama yan pag hindi kontrahan doon sa official na aral ninyo eh. So tama po ito. At pilit mo i-deny. No? Itong kay Intra Senyora, dininay mo rin. Kay Ramon Nonato, dininay mo. Ang denial ka bro, Denmar. No? Kaya po, ang pari po ito, ang may aral, at ikaw po di naman pari, todo deny ka. At doon po sa latria po ninyo, dito po sa binanggit niya kanina, no, sa 2132, no, sa ano nila, sa Catechism of Catholic Church, second edition. Ito po ay sabi po dito, the honor paid to sacred image, no, as respectful veneration. Yung veneration po according po dito, not adoration due to God alone, ang sabi niya po dito, but other God alone, another God alone. Mayroon pa pala, no? Kaya po yung veneration po nila, worshiping po yan. Veneration, ang sabi doon sa Merriam Dictionary, Webster, ang sabi doon sa number 2, relic, icon, no? Yung venerate. Ano ba yan doon? Private worship yung devotion rather than mar, no? Kung basahin mo talaga, huwag mong i-deny kasi yung Miriam, Catholic din po yan. Mababasa po natin, no? Ito nga, babasahin nga natin. Ano na ba yung minuto? Ano bang minuto na yan? 10 seconds na lang, 10 seconds. Ano, nako ang konti, venerate. Ito. Sa number 2, who honor an icon, a relic, etc. with ritual act of devotion. Ang devotion pong ito mga kapatid, ang icon, relic po, sinasamba ng RCC ito eh. To honor, that is venerate. No? Private worship yung devotion. Oh. Okay. Yan po natatapos ang debate na naganap ngayon sa pagitan ng Baptist at ng Roman Catholic sa paksa na patutunayan na ang Roman Catholic ay sumasamba sa laraw. At ito po ay may post po natin guys sa ating YouTube channel at sa Facebook. At muli ay salamat sa inyong dalawa. Congratulations. At ngayon bibigyan po tayo ng tagi-1 minuto final remarks. Wala na pong mga refutation dito. Tapos na yung debate nyo. Final remarks. Okay. So 1 minute prabdali sa iyo bro. Okay, maraming salamat po sa pagkakataong ito, no, sa Panginoon kung saan po ay natindigan natin ang paksa at tinulungan niya po at bigyan ng karunungan. Magpapasalamat din po tayo, no, sa ating kausap, no, sa magiting na kausap natin sa Denmar. Suportahan po natin yung page ni Brother Denmar, no, Denmar Santiago at ang pangalan, no. Hayaan natin siya mag-endorse mamaya. Suportahan po natin mga kapatid, no, doon sa nire-reach po niya na na viewers at saka subscribers, no, tulungan po natin. At napakaganda pong pag-uusap ito, napaka-professional pong kausap natin si Brother Denmar. At welcome ka lagi dito Brother page na ito, no. At pinapangako namin Bro Denmar, no, ito po ay ilagay namin buo, no. Kung mapapansin niyo, meron po kaming highlights po 'yan, pero pong ating debate, buo talaga po 'yan, no. Kaya po yung nag-aakusa po sa amin, wala pong delete ng video dito. Walang putulan po, malinaw po ito, binibigyan po kayo ng kopya. Maliban ako na magkakaroon po ng technical problem yung ating live, ano po, no? At salamat din po sa ating moderator kay Brother James Orenciada na lagi po nating kasama dito sa Original Baptist Faith Defender. Isa din po itong apoloista, si Pastor King Condino, maganda apoloista din po ito, si Pastor Alexander, no? Kasama din natin, at si Brother Reynold. Hindi ko lang alam kung pare ba ito o brother din po nila. At salamat din kay Sister Andy. At ayon, at nawa po panatilihin pa rin po ang takot po sa Diyos, no? Magkaroon tayo ng takot, paggalang po sa bawat isa, at lalong-lalo na yung pag-ibig sa kapwa, no? So God bless po sa atin at maganda. Wala. Okay. So, dyan natatapos. Brother Denmar, meron ka ning final remarks, 1 minute. Okay, unang-una sa lahat, maraming salamat sa ating grupo, samahan, organisasyon na aking itinatag, Catholic Lay Missionaries of St. Paul the Apostle, sa pangunguna ng ating philosophy teacher, no, na si Brother John Mark Astorga, na ating presidente, at ako na inyong vice-presidente ngayon. At maraming salamat din sa mga Katoliko na sumusubaybay at sumusuporta, mapa Facebook at YouTube. Sa ating YouTube, type nyo lamang Brother Denmar Santiago, lalabas na yan, no? At
nagre-reach po tayo ng 4,000 watching hours para tayo ay ma-monetize at matulungan yung ah, TNK Foundation Incorporated, no, na isang institusyon para sa mga kabataan na homeless, no, at walang mga magulang, no. Tutulungan po natin yung pag na-monetize yung ating YouTube, no. At higit sa lahat, pinasasalamatan natin Brother Dino Diaz na Baptist and James Orenciada para sa pag-cater. And then, syempre, ang ating Panginoong Diyos, no, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, na palaging nandyan gumagabay at tumutulong sa atin sa pamamagitan ng habag at awa niya, no. Tayo ay laging nakapagpapahayag o nabibigyan ng karapatan na magpahayag ng kanyang salita at ipaunawa sa lahat ng katotohanan. Maraming salamat po, lalo na sa manonood ng mga Baptist na kaibigan natin yan, mga kapatid namin kayo. So, God bless us all and always, smile lang kayo, no? Mas okay yan sa inyo yung mag-smile kaya, no? Okay, thank you so much and God bless. Okay, maraming salamat po, Brother Wilmar. Dito po natatapos yung debate at muli ay napakaganda at naway naging blessing po ito sa mga nanonood. At abangan po ninyo ito ipipost po namin. So, you can support also the pages, both debaters, no? Supportad po ninyo mga kapatid sa mga manonood ang page po ng dalawa nating debater para mas marami pa pong matututo sa patungkol sa mga bagay-bagay pang usapin na pang religiyon po, no? At congratulations again to all of you, no? And, especially to our brothers and sisters who are here inside the room. God bless po sa inyong lahat. At ito po ang Original Baptist Faith Defenders naglilikod sa inyo para sa formal na usapan ito. At maraming salamat sa lahat at magandang araw, magandang gabi. God bless po sa atin.